Okay, good day guys, no? So, babiyahe kami ngayon, papunta tayo ng Canlubang, no? Mayroon kaming i-repair guys na washing machine. Ang problema daw guys, U11 error, no? So, ituro natin yung mabilisang pag-identify, no, ng problema ng U11 error, no? So, yun, no? Sa mga gusto magpa-service sa amin, message lang kayo sa aming Facebook page sa Northshire Repair Shop, no? So, sa mga schedule naman natin guys, kailangan lang po ng 1 day before ang scheduling natin. So, nandito na kami guys, tinesting na namin to. Ang una kagad naming i-check dito guys, kapag U11, pakargahin namin siya ng tubig. Then, pag nagkarga na siya ng tubig guys, tingnan namin kung buo yung paglabas niya ng tubig pag nag-drain, no, sa kanyang drain hose. Kasi nga guys, ang U11 error, ang naging problema niyan, either hindi siya nag-drain, barado, yung drain niya konti-konti lang, or yung sensor ang problema, no? So tulad nito guys, tinesting natin siya, umikot naman siya, no? Ayan. So testing natin siya sa spin. So mamaya papakargahin natin siya ng tubig para ma-identify natin kung malakas yung buga ng or labas ng tubig galing sa unit, no? So tulad nito guys, gumagana siya pag i-direct mo siya sa spin, no? So working naman siya pag i-direct siya sa spin. Ngayon pag na-check natin ito mamaya na buo naman yung nilalabas na tubig, ibig sabihin, ang problema niya sensor pag umiinit na, no? Kasi nga, buo naman ang ilalabas na tubig. Pero kapag na-check natin na ang labas ng tubig ay kalahati lang doon sa dulo ng hose, ibig sabihin, barado. Hindi siya na uubos drain, naubos yung oras niya. Kaya, nagkaroon siya ng U11 error. No? So, yan. Nakakarga muna namin siya guys ng tubig. Tapos, maya-maya, pag medyo marami na, ilagay namin siya sa spin para mag-drain, no? Doon na namin titingnan yung hose, yung dulo ng hose, kung buo yung kanyang ilalabas na tubig, no? So, yun. So, antayin lang natin guys, no? Para ma-drain na natin. So, ayan, di-drain na namin to. Tingnan natin kung buo yung ilalabas na tubig. Ayan. Tingnan natin dito sa dulo kung buo ba yung nilalabas na tubig. Ayan. So, hindi natin natutukan. Ayan. So, yun. Buo guys yung nilabas niya na tubig. Wala siyang bara. So, ibig sabihin kapag ganito guys na wala siyang bara, ang palitan natin guys yung kanyang sensor water level, no? So, ayan, pinataob natin yung top cover. Kasi yung ganitong model guys, nasa ilalim yung lagayan ng sensor dito banda sa dulo, no? So, baklasin natin to para mapalitan natin siya ng water level sensor. So, yun. So, ganun lang guys ang pag-identify. Once na U11, ilagay nyo sa wash, tapos ipadrain nyo. Tingnan nyo yung dulo ng hose. Baka kasi mahina yung labas ng drain. Saka siya lumalabas yung U11. So, ayan na. Ito yung sensor nyan guys. Ito po. Dito nakalagay. So, ito yung mga ganitong model guys. Medyo mahirap siya i-DIY yung pagkabit ng sensor, no? Kailangan mo siya talagang baklasin. Hindi marunong ka rin talaga magkalas, no? So, yun, papalitan natin. So, ito yun guys. Ang pinapalit namin guys, universal na, no? Yung malaki. Kasi wala na tayong makuhang mga maliliit na yan. Saka wala nang accurate sa mga maliliit na yan. Kaya ang pinapalit namin dyan, ito na, universal, yung malaki. No? So, available din sa amin yung parts na yan kung kailangan nyo guys, no? So, universal na po ang ginagamit namin sa mga Panasonic. Kasi nga, may nabibiling mga maliliit na yan, kaso hindi siya gumagana, laging problema, no? Minsan U11 pa rin, minsan naman hindi nagwawas, no? Kaya hindi na kami gumagamit yan. Ang ginagamit namin universal na. So yan, so babalik na natin to para testing natin siya, no? So yun, basta tandaan nyo guys, kapag U11 ang una nyo i-check yung drain, baka barado, pero kung buo yung labas ng tubig sa drain, matik yan, palitan nyo na ng water level sensor. Pero kung half lang guys yung labas ng tubig, ibig sabihin barado. Or minsan naman yung tapping nyo, minsan may na-encounter kami, yung dulo ng hose nila, maliit yung drain, ginamitan ng PVC na 1/2 or 3/4, hindi obra. Dapat malaki yung dulo ng drain nyo, dapat flowing yung paglabas ng tubig para hindi siya magkaroon ng U11. So yun, so testing natin sa spin. So yun, working naman yung sensor na kinabit natin, gumana siya kaagad. So yun, no? So yun ang naging problema ng guys, no? So sana makatulong po yung mga tips natin dun sa mga baguhan na mga technician. So yun, okay? So huwag kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa ating Facebook page. Thank you. Bye-bye.